Sa NBA, hindi lahat ng laban ay makikita sa scoreboard dahil sa likod nito ay may mga panta-trash talk, pangi-insulto at disrespectful na galaw. Ngunit may mga manlalaro na hindi basta pwedeng kantiin, mga tahimik lang sa simula, walang reaksyon pero kapag napuno o napikon, tiyari na dahil ang simpleng insulto ay maaaring maging gasolina sa apoy nila. Sa bidyong ito, pag-usapan natin ang ultimate revenge stories ng mga NBA greats. Simulan natin sa matinding kwento ng paghihiganti ni Michael Jordan. Unahin na natin si Isiah Thomas. Nang pumasok si Michael Jordan sa NBA ay agad itong naging star ng liga at napasama sa NBA All-Star Team sa kanyang rookie year. Ngunit ang unang All-Star game nito ay naging kontrobersyal dahil allegedly, ang plano ni Isiah Thomas ay huwag pasahan ng bola si Jordan at kinausap pa nito ang ibang players na hindi rin pasahan si MJ. Dahil dito, umiscore lamang si Jordan ng 7 puntos. Maraming nagsasabi na dahil ito sa inggit ni Thomas sa natatamong kasikatan at ipinapakitang angas ni MJ sa loob ng court. Ang ginawang ito ni Thomas ay hindi basta-basta kinalimutan ni MJ. 2 araw lamang ang nakalipas nang makaharap ng Chicago Bulls ang Detroit Pistons ni Thomas noong February 12, 1985. Dito ipinakita ni MJ ang kanyang bagsik at nagtala ng 49 points, 15 rebounds at 5 assists na dinurog ang team ni Thomas. Ang larong ito ay nakilala bilang freeze-out revenge na naging simula ng kanilang rivalry. Sa mga sumunod na taon ay ilang beses dinurog ng Pistons ang team ni Jordan sa playoffs dahil sa dirty tactics ng Bad Boy Pistons. Pero noong 1991, tinapos ni Jordan at ng Bulls ang sumpang ito dahil nawalis nila ang Pistons sa 1991 Eastern Conference Finals. Ngunit sa halip i-congratulate at makipagkamay ay nag-walkout si Thomas kasama ang buong team na hindi man lang bumati sa Bulls kaya't nainsulto si Jordan dahil noong dinudurog ng Pistons ang Bulls sa kanilang mga naunang tapatan ay buong puso nila itong tinanggap at nakikipagkamay pa rin pagkatapos ng laban. Bumalik naman ang karma kay Thomas sa summer ng taong ito. Nang pipiliin na ng USA Basketball Committee ang roster para sa 1992 Olympic Team, ay maraming nagtaka kung bakit hindi nakasama si Thomas na isa sa mga star ng NBA. Agad kumalat ang kwento na may kinalaman si Jordan dito. Ayon umano kay MJ, kung isasama si Thomas sa team ay magba-backout siya. Ang bagay na ito ay lalong nagpalala ng tensyon sa dalawa, ngunit pinatunayan ni Jordan na siya ang boss sa loob at labas ng court. Clyde Drexler versus Michael Jordan. Si Clyde Drexler ang isa sa pinakamagaling na manlalaro sa NBA. Noon maraming tao ang pinagkukumpara si MJ at Drexler dahil sa pagiging parehong high flyer at ipinapamukha ng media na nasa parehong level ang dalawa. Sa 1992 NBA Finals, nagharap ang kanilang mga teams at lalo pang hype ng media ang laban sa pagitan ng dalawang superstars. Ngunit iba ang tingin ni MJ tungkol dito dahil insulto para sa kanya na sabihing kalibel nito si Drexler. Kaya't sa seryeng ito, naging determinado si MJ na ipakita sa mga tao ang kanilang pagkakaiba. Sa Game 1 ng 1992 NBA Finals, si Jordan agad ang naghari sa loob ng court. Umiskor ito ng 35 points sa first half pa lamang kasama ang 6 3-pointers. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Kaya't napangiti na lang si MJ at nag-shrug sa mga manonood na para bang sinasabing hindi ito makapaniwala. Nanalo ang Bulls sa laban at tuluyang sinelyuhan ng serye sa 6 na laro. Si Jordan ang naging Finals MVP at tuluyang binura ang comparison sa kanilang dalawa ni Drexler. Ang nice game incident ni Bradford Smith at Jordan noong 1993. Sa mga panahong ito, ang Washington Bullets ay hindi naman kalakasang team. Si Bradford Smith ay nagkaroon ng pinakamagandang laro sa kanyang basketball career at naitala ang kanyang career high 37 points. Sa larong ito ay tila naging unstoppable si Smith laban sa Chicago Bulls ni Jordan. Wala namang problema at tila ayos lang ang lahat.
Ngunit pagkatapos ng laro ay lumapit umano si Smith kay Jordan at sinabing nice game Mike habang palabas ito ng court. Nainsulto si MJ sa sinabi ni Smith na kanyang minasama dahil hindi siya makapaniwalang trinash talk lamang siya ng isang average player. Isang araw lamang ay muling nagharap ang Bullet at Bulls dahil sa back-to-back games. Sinabi ni Jordan sa kanyang mga teammates na sa first half pa lang ay i-score siya ng kasing dami ng puntos na ginawa ni Smith sa nakaraang laro nila. Ito nga ang ginawa ni MJ at umiscore ng 36 points sa first half na tinapos ang laro na may 47 points at dinurog ang Bullets. Sa bawat pagkakataon na inaatake ni Jordan ang depensa ni Smith na pinakita kung gaano kalayo ang level nila. Nick Anderson at ang Orlando Magic versus Michael Jordan. Ang 1995 playoffs ay isa sa pinakamahalagang bahagi sa basketball career ni Jordan dahil ito ang kanyang unang postseason matapos bumalik sa NBA mula sa paglalaro ng baseball. Na-excite ang mga fans sa pagbabalik ni MJ at inaasahan na nila na muli itong magdodomina sa NBA. Ngunit may sumira sa epic comeback na sana ni Jordan. Sa Game 1 ng Eastern Conference Semifinals laban sa Orlando Magic, na-steal ni Nick Anderson ang bola kay Jordan sa isang crucial moment. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Anderson na number 45 doesn't explode like number 23 at ipinapahiwatig na hindi nakatulad ng dati si MJ dahil sa matagal na pagpapahinga. Nang mabalitaan ni MJ ang payag ay kumulo ang dugo nito at ibinalik ang dating numero. Ngunit tinalo pa rin sila ng Orlando sa serye. Kaya't pinaganda ng matindi ni Jordan ang sumunod na season. Sa buong summer ay nagtraining ito ng mas matindi para maibalik ang dating kondisyon sa paglalaro ng basketball. Dahil sa mga nakarang taon ay binago nito ang kanyang pangangatawan na akma sa paglalaro ng baseball. Sa sumunod na season, gumawa ang Bulls ng history at nakapagtala ng 72-10 record. At nang muli nilang makaharap ang Magic sa 1996 playoffs, ay motivated si Jordan sa buong serye na dinurog ang Magic sa isang 4-game sweep. Dito, ipinakita ni Jordan kay Anderson at sa buong mundo na ang number 23 ay nagbabalik na mas mabangis at mas malakas kaysa sa dati. Jeff Van Gundy versus Michael Jordan. Hindi nga lang players ang nakaalitan ni Jordan dahil kasama rin dito ang ilang mga NBA coach. Taliwas sa ibang paniniwala ay marunong namang makisama si MJ sa labas ng court at mahilig makipaglaro ng golf kasama ang ibang NBA stars. Ngunit pinahayag ng Knicks coach na si Jeff Van Gundy na ito raw isang paraan ni MJ para makuha ang loob ng mga players. Mental game na gagawing kaibigan ng NBA stars tapos dudurugin sa laro. Sinabi ni Van Gundy ang mga salitang ito bago ang kanilang laban kontra sa Chicago Bulls noong January 21, 1997. Kinaumagahan, lumabas ang comments ni Van Gundy sa Chicago newspapers. At pinaliyab nito ang kagustuhan ni Jordan na durugin ng Knicks sa kanilang magiging laban. Sa kanilang paghaharap ay naging unstoppable si MJ. Naglaro ito na tila may personal na galit at walang tigil na inatake ang depensa ng Knicks. Sa fourth quarter, 1 minute and 10 seconds ang natitira sa oras, ay pumosti si MJ kay Allen Houston at tumira ito ng fadeaway jumper. At habang bumabagsak ang bola sa net, diretso itong tumitig sa bench ng Knicks, sabay trinash talk ng malala si Van Gundy. Tinapos ni MJ ang laro na may 51 points at kahit tapos na ang laban na hindi pa rin natatapos ang galit ni Jordan na hinabol si Van Gundy sa tunnel at patuloy itong pinagmumura. Kasunod niyan, balikan natin ang revenge stories ni Kobe Bryant. Unahin na natin si Kyrie Irving. Noong 2012 sa training camp ng Team USA, hinamon ng batang Kyrie si Kobe sa isang one-on-one game at sinabing pupusta pa ito ng $50,000. Sa panahong ito, 20 years old pa lang si Irving at nasa ikalawang season pa lamang sa NBA habang si Kobe ay 34 years old na at isa ng alamat ng liga.
Noong una ay tinatawanan lang ni Kobe ang paghahamon at tinanong kung seryoso ba si Kyrie. Sa ngiti at mga sinasabi ni Irving ay mukhang kumpiyansa ito, pero hindi may tatanggi, nakabado siya. Kobe, oh my God, no. This is me going to talk to you one-on-one. You have the guard. No, you have the guard. You're not gonna lock me up. You're not gonna lock me up. Kumalat sa internet ang paghahamon ni Kyrie kay Black Mamba, kaya't mas lalong inabangan ng mga tao ang kanilang tapatan. December 2012 nang dumating ang pinakahihintay ni Irving nang magharap ang Lakers at ang Cavaliers. Ito na nga ang perfect opportunity para kay Kyrie na patunayan ang kanyang mga sinasabi na kaya niyang talunin si Bryant sa one-on-one game. Sa simula pa lang ay hindi na nagpakita ng awa si Kobe na nagbigay ng matinding opensa at depensa, at nang magkatapat sila sa isang play, sinubukang lusutan ni Kyrie ang depensa ni Kobe gamit ang kanyang handles at footwork, pero solido ang depensa ng veterano, kung saan tuluyang nilockdown ni Bryant si Kyrie na nakatikim ng solid na butata. The attack. Kyrie against Bryant, who takes on the challenge. See if Kyrie does as well. Crowd anticipating a little one-on-one action. Behind the back, couldn't shake him. Bryant still an all-world defender and he blocked it! Bihira nga nating makita na mapigilan ang opensa ni Irving dahil sa handles nito, ngunit ang kanyang hinamon ay si Black Mamba na ipinaramdam ang layo ng agwat nila. Sa larong ito, nakapagtala si Kobe ng 42 points at 11 assists, na kahit natalo ang Lakers sa gabing iyon, isang bagay ang naging malinaw para kay Kyrie. Yan ay wag na wag mong trash talkin si Black Mamba. Sumunod sa ating listahan ay si Allen Iverson. Isa sa mga underrated na rivalry sa NBA ay sa pagitan ni Iverson at Kobe Bryant. Isang magandang rivalry na naging dahilan para pag-usayan ng bawat isa ang kanilang laro. Sa kanilang draft class, si Iverson ang first overall pick. Ito'y noong 1996 NBA draft kung saan pinili ito ng Philadelphia 76ers. Ang team na ito ay mula sa hometown ni Kobe na nagdagdag ng intensity sa kanilang tunggalian. November 12, 1996, parehong naglaro ang dalawang rookies. Si Kobe laban sa Houston Rockets at si Iverson naman laban sa New York Knicks. Sa laro ni Kobe kontra Rockets ay nahirapan ito na nakapagtala lamang ng 2 puntos. Samantalang si Iverson ay nagpasiklab sa Madison Square Garden na nakapagtala ng 35 points. Ang agwat ng kanilang laro sa mga panahong ito ay naging apoy para kay Kobe na mas magsanay ng matindi. March 19, 1999 nang makaharap ng Lakers ang 76ers, at sa laban na ito ay si Kobe mismo ang nakatokang dumipensa kay AI. Pero dahil sa bilis ni Iverson, hindi ito mapigilan sa pag-score. Pinahirapan nito ang Lakers at nakapagtala ng 41 points sa isang dominant victory. Ang pagkatalong ito ay naging mapait para kay Kobe dahil siya ang naging target ni AI sa opensa. Dahil dito, na-obsess si Kobe at pinagtibay ang kanyang depensa na gustong siguraduhin hindi na mauulit ang kanyang pagkapahiya. Pinag-aralan ni Kobe ang laro ni AI at hinanap ang butas dito. February 20, 2000 nang dumating ang pagkakataon ni Kobe para makabawi at tinatasan ni Coach Phil Jackson si Black Mamba na depensahan si Iverson mula sa umpisa ng laro. Naging focus agad si Kobe sa kanyang misyon, pero sa simula pa lang ay na-foul trouble na ito kaya't napilitan siyang iupo sa bench. Dito'y si Derek Fisher muna ang naging bantay ni Iverson na sinamantala nito at nagbuslo ng 16 points sa first half pa lamang. Ngunit nang bumalik si Kobe sa second half ay nagbagong lahat. Dinikitan nito si Iverson, pinahirapan sa mga tira at isinira ang kanyang driving lanes na sa bawat possession ay naging matindi ang kanilang bakbakan. Sa larong ito ay 4 na beses na blanka ni Kobe si Iverson at sa huling mga segundo ng laro, kailangan ng 76ers ng crucial basket. Yet drumive si AI sa loob pero hindi ito hinayaan ni Black Mamba at tuluyang sinelyuhan ang panalo para sa Lakers.
Ang mas matindi pa dito ay matapos ang 16 points ni Iverson sa first half, hindi na siya nakapagdagdag pa sa second half. Sa taong 2001, nakuha ni Kobe ang kanyang pangalawang kampyonato laban sa koponan ni Iverson na nagselyo sa kanilang tapatan. Sunod sa ating listahan ay si Mike Miller. Si Mike Miller mismo ay nakaranas kung bakit hindi dapat galitin ng Black Mamba. Sa laro ng Lakers laban sa Memphis, nang mag-drive si Miller ay hindi nito sinasadyang ma-extend ang kanyang elbow at matamaan sa mukha si Kobe. Dahilan para magkaroon ng malalim na sugat sa ibabaw ng kanyang kaliwang mata at dumaloy ang dugo pababa sa mukha ni Bryant. Naramdaman ng arena ang tensyon na unti-unting tumataas at napilitang lumabas ng arena si Kobe para tahiin ang kanyang sugat. Habang palabas ay nag-iwan ito ng mga salita at alam ng lahat na pagbalik niya ay may magbabayad. Hindi rin nagtagal ay bumalik si Kobe sa laro na may matalas na tingin na parang isang sawang nakatutok sa kanyang biktima na naghahanap ng perpektong pagkakataon para umatake. Sa isang play nang mag-drive si Miller sa pinta, ay sinalubong ito ni Kobe at ibinaon ang kanyang siko sa lalamunan ni Miller. Dahilan para bumulagta ito sa court, isang malinaw na mensaheng hindi dapat kursunadahin ang Black Mamba dahil asahan mong babalikan ka nito. Hindi lang kapwa players ang nakaranas ng matinding competitiveness ni Kobe, kundi pati din ang mga coach ay hindi nakaligtas. Nang pumasok si Kobe sa liga noong 1996 ay kadalasan lamang itong nakaupo sa bench dahil ang starting shooting guard ng Lakers ay si Eddie Jones. Hindi nga siya binibigyan ni Coach Del Harris ng malaking minuto dahil para kay Harris, kailangan munang patunayan ni Kobe ang kanyang sarili para sa kanyang minuto. Kaya't nang matanggal si Harris bilang head coach noong 1999 ay hindi man lang nalungkot si Black Mamba. Matagal niya ring hinintay ang pagkakataong makaganti sa coach. December 20, 2005, nang magharap ang Lakers at ang Dallas Mavericks kung saan assistant coach si Del Harris. At nang makita ni Kobe ang dating coach sa kabilang bench ay nagliyab ito at tila may mensaheng gustong iparating. Nilamon ng buhay ng Black Mamba ang buong Mavericks at tumiskor ng 62 points sa loob lamang ng 3 quarters at mas marami pa nga ang kanyang puntos kesa sa buong Dallas team. At dahil sa laki ng lamang, hindi na kailangang maglaro ni Kobe sa 4th quarter. Ayon kay Kobe, nung una ay inis na inis siya sa dating coach, ngunit ang karanasan niyang ito ay nakatulong sa kanya para lalong pag-usayan ang kanyang laro. Gilbert Arenas. December 17, 2006, nang magliyab si Gilbert Arenas matapos magtala ng 60 points laban sa Lakers na isang record-breaking performance para sa Washington Wizards sa harap pa mismo ni Kobe. Sa sobrang taas ng kumpiyansa ni Arenas ay nagyabang ito habang nasa flight at tinawag ang kanyang sarili bilang Black Mongoose. Napantapat sa bansag kay Kobe na Black Mamba. Hindi naman nagpatinag si Kobe at nag-iwan ito ng babala sa sagot niya at sinabing dapat panindigan ni Agent Zero ang yabang nito pagpunta niya sa DC. 2 buwan ang lumipas, dumating ang Lakers sa Washington at hindi nakalimutan ni Kobe ang hamon. Sa pagpasok pa lang sa court ay hindi niya pinansin ang usual pre-game handshakes at dumiretso ito kay Arenas at bumulong na sinabing tandaan mong ikaw ang humiling nito. Pagkatapos ng tip-off, agad nagtrabaho si Kobe at naghatid ng isang masterclass performance na bumomba ng 39 points sa 53% shooting kasamang 2 3 at 9 of 10 free throws. Pero hindi lang siya nagparamdam sa opensa dahil kinalampag din niya si Arenas sa depensa. Sinigurado ni Kobe na mararamdaman nito ang kanyang presensya sa bawat possession. Walang nagawa ang Wizards kung saan pinambakan sila ng Lakers 118-102 at hindi na nga kinailangang maglaro ni Kobe sa 4th quarter na kung hindi siya pinaupo, malamang nakapagtala pa ito ng 60-point game bilang ganti. Para sa panghuli ay si Dwayne Wade.
Sa 2000s era, napanood natin ang dalawa sa top shooting guard sa NBA history at tuwing maghaharap sila ay parang nga itong nasa gitna ng gyera. Iniidolo ni D-Wade si Black Mamba at may respeto sila sa isa't isa, ngunit sa loob ng court ay binubuhos ni Kobe ang lahat. December 19, 2008, nang kakabalik lang ni Wade sa kanyang top form matapos ang shoulder injury. Kaya't buhay na buhay ang kanyang laro, agresibo, palaban at literal na pinahirapan si Kobe sa buong game. Nanalo ang Miami sa laban at si Wade ay nagtala ng 35 points, pero hindi alam ng marami na kahit natalo ay hindi nakakalimot si Kobe. Makalipas ang isang taon ay muli silang nagharap sa dikit na laban. Sa last possession ay nakuha ni Kobe ang bola. Habang napakaganda ng depensa ni D-Wade sa kanya, ay nag-dribble ito na kahit off balance ay hinagis niya ang bola para sa isang buzzer beater shot. Hindi pa nga dito natatapos ang kwento dahil noong March 4, 2012, sa laban ng Lakers kontra Heat kung saan kasama na ni Wade si LeBron. Ngunit hindi ito patungkol kay LBJ at Kobe dahil ang tunay na laban ay sa pagitan ni Wade at Bryant. Bakit? Dahil isang linggo lang bago ang laban sa All-Star Game ay siniko ni Wade si Kobe dahilan para mabali ang ilong nito at magkaroon ng pagdurugo. Ngunit hindi nagalit si Kobe on the spot, pero sa loob-loob niya, markado na si Wade. Nang dumating si Kobe sa court ay may suot itong maskara. Sa kanyang mga titig ay alam mo ang misyon niya. Sa opening tip pa lang ay ibang Kobe na ang bumungad. Sa mga footwork, pump fakes at fadeaways ay ramdam ang kanyang pagiging agresibo. Sinubukan pa ngang pigilan ni Wade at LeBron si Bryant, ngunit hindi nila nagawa. Umiskor ito ng 33 points at winakasan ng laro sa isang panalo. Sunod nating silipin ang tahimik pero malupit na pagbawi ni Stephen Curry. Noong 2019, nagkaharap ang Houston Rockets at ang Golden State sa Western Conference Finals. At isang gabi bago ang Game 6 matchup ay merong isang oras na shooting session si Steph sa Toyota Center. Ngunit nang malaman ni Chris Paul na may shootout si Curry sa kanilang home court, ay inunahan niya ito sa arena para mag-practice din. At ayon pa sa mga ulat, inalok ni Curry na hatiin ang court para pareho silang makapag-ensayo, ngunit hindi pumayag si Paul dito. Pagsapit ng Game 6 ay tila inakala ni Paul na effective ang kanyang ginawa na pagtaboy kay Curry dahil sa first half ng laro ay naging scoreless si Steph. Ngunit sa second half ay biglang nagbago ang lahat at nag-init sa laro ang baby-faced assassin na nakapagtala ng 33 points at tuluyang nilaglag ang Rockets sa playoffs. Curry launches a three-pointer, puts it in! Curry on the drive, gets past layup, bank shot is... Curry with Tucker right with him. Curry launches a three, puts it in again! Itinanggi naman ng Rockets ang insidente sa pagitan ni Paul at Curry. Ngunit bakit naman mag-iimbento si Curry ng mga kwentong katulad nito? At makikita sa isang clip kung gaano katamis para kay Steph ang paghihiganti sa panalong ito habang palabas ng arena. November 28, 2021 sa laban ng Warriors at Clippers ay may 9 na minutong natitira sa laro. Sa isang play ay tila easy basket na lang ito para kay Steph mula sa isang pass break. Ngunit nandun si Terrence Mann para pigilan ang plays na nagkaroon ng contact sa ere kay Steph. Ngunit hindi ito tinawagan ng referee kaya't biglang sumabog sa galit si Curry na agad nabigyan ng technical foul. Can't just pick and choose which one's the call. There's definitely contact there. That's not the angle. Show the other angle. I know Steph initiated it, but... Sa next possession naman ay nagpakawala ito ng isang tres na kanyang naipasok, ngunit tinawagan ito ng offensive foul kaya't hindi ito counted. Napangiti at napailing na lang si Steph na tila hindi makapaniwala.
Dahil dito, nag-init si Curry sa mga sumunod na plays. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagpakawala siya ng deep 3-pointer sa mukha ni Eric Bledsoe. At sa mga sumunod na possessions ay tila pinaglaruan nito ang Clippers na dinurog mag-isa ang buong team. With Eric Bledsoe. So Steph viewed it out. Clippers are 9-4 at home. The Warriors are 6-1 on the road. Curry three! It's the Clippers in game 2 and beat them almost single-handedly. He's trying to do the same with 31! He's gone psycho! Psycho Steph is a killer! Sa loob lamang ng 75 seconds ay nakapagtala si Steph ng 9 points at tinapos ang laro na may 33 points, 5 rebounds, 6 na assists at 6 na steals. Ayon kay Steph na ang kanyang technical foul na nakuha ay nagbigay gigil sa kanya at sa buong team. Dahil sa pagtalo ni Steph sa Cleveland Cavaliers ng ilang beses sa NBA Finals, hindi na nakakagulat na galit sa kanya ang mga fans sa lugar. Dahil kahit sa Cleveland ipinanganak si Steph ay hindi ito nakaligtas sa mga pangbubu ng mga fans. Sa 2022 NBA All-Star bago ang kanilang laro ay nag-promote ito ng kanilang bagong show kasama ang kanyang asawa. Ngunit ramdam nila na hindi sila welcome sa Cleveland. At nang magsimula na ang actual All-Star Game ay hindi pa rin tumigil ang booing ng mga fans. Kasama ni Steph sa team sina LeBron, Garland at Jarrett Allen na mga naging players ng Cavaliers. Ngunit sa mismong laro ay dito niya ibinuhos ang lahat. Nag-iinit nga si Steph beyond the arc at nagkaroon ng total na 50 points at nakapagtala ng All-Star record na may 16 3-pointers at naiuwi din nito ang All-Star MVP. You know what I mean? Just honoring the people that helped. One-legged three. I had a few flashback nightmares. Stop playing! Stop playing! Stop playing! Stop playing! And I saw everyone out here oohing and on with him. He's already got some. Para kay Steph ay sapat ng paghihiganti ang nakawi ng show sa Cleveland at ang mga fans na nangbubu sa kanya ay siya ring mga fans na nag-cheer para sa kanya sa huli. Game 2 ng 2018 NBA Finals, sa pagtatapos ng third quarter ay nagbato si Steph ng desperation shot at pagkatapos nito ay nagsimula ang tensyon sa pagitan ni Kendrick Perkins na nasa bench ng Cavs at ni Steph. Hindi malinaw kung saan ba nagsimula ang alitan, ngunit naniniwala si Steph na tinangka siyang patiri ni Perkins nang ma-outbalance ito pagkatapos ihagis ang bola na maaaring mag-cause ng injury. Hindi naman required si Perkins na magbigay daan para kay Curry, ngunit sa NBA ay may unwritten rule patungkol dito. Si Steph nga ay may history ng ankle injuries kaya't maaaring ito ang naging dahilan ng kanyang galit. Ayon naman kay Perkins ay hindi naman siya gumalaw at walang ginawa na nakaupo lang. Ngunit ito ang problema dahil minsan ang hindi pagkilos ay tila paggawa din ng aksyon. Kahit hindi man ito sinasadya ni Perkins, para kay Curry ay gusto siyang pilayan nito na naging motibasyon ni Steph sa pagpasok ng fourth quarter kung saan naghalimaw si Curry na nagpakawala ng 5 out of 9 3-pointers at nakapagdagdag ng 16 points. Winding down. Curry's gonna have to put it up, launches it up, shot clock. Oh, he knocked it! Where looking down the other end of the floor to see the shot clock expiring, knowing he's got to get. Curry finds Green. Back to Curry, three-pointer, puts it in, and a foul! Lahat ng ito ay matapos ang kanilang palitan ng salita ni Perkins. Ang masaklap pa ay walang nagawa si Kendrick kundi panoorin sa bench kung paano durugin ni Steph ang kanyang team. Sa 2022 Western Conference Semifinals ay nagkaharap ang Warriors at ang Grizzlies. Hindi to basta serye lamang dahil merong tensyon sa dalawang teams dahil sa nakarang taon lamang ay nilaglag ng Memphis ang short-handed na Warriors sa play-in tournament at nag-celebrate pa ang Memphis na para silang nanalo ng championship na hindi basta kinalimutan ni Steph.
At nang muli silang magkaharap sa 2022 playoffs, may bitbit na galit ang Warriors habang punong-puno naman ng kumpiyansa ang Grizzlies. Dahil sa regular season ay 3 beses nilang tinalo ang Warriors sa kanilang 4 na laban. Sa kanilang unang laro ay nag-ingay agad si Morant at inangasan ng Warriors. Naging dikit ang laban, ngunit sa huling mga minuto ay sinupalpal ni Steph ang layup ni Ja na magpapalamang sana sa Memphis at nakuha ng Dubs ang panalo. Morant pulls back. Curry guarding him. Morant in the paint, drives, knocked away by Curry. Picked up. Pagkatapos ng laro ay nilapitan si Steph ni Ja at Triple J at sabay sabing it's gonna be a battle. We're gonna have some fun na may nais iparating. Pagsapit ng Game 2 ay bumawi ang Memphis at nakuhang panalo. Ngunit hindi lang sila basta nag-celebrate dahil dumaan si Ja sa harap ni Steph na tinitigan nito sabay makingly sinabing we're gonna have some fun. At ang maling galaw na ito ay pumukaw sa gigil ni Steph. Hindi man gumanti ng salita si Curry, ngunit sa Game 3 ay nakapagtala ito ng 30 points sa kanilang home court sa isang blowout win. At sa ika-4 na laro ay nakapagtala naman ito ng 32 points na sinelyuhan ng comeback win. Simula ng mang trash talk si Ja ay naging sunod-sunod ang magandang laro ni Curry. Sa kanilang 4 na laro, pumamada ito ng 105 points na hindi mapigilan. Tinapos ng Warriors ang serye sa 6 na laro. Hindi na nagsalita si Steph ng kahit na ano dahil naiparating na niya ang mensahe sa lahat na hindi dapat galitin ng baby-faced assassin. Noong 2015 NBA Finals, naghahanap ang Cavaliers ng mahuhugot mula sa bench dahil sa pagkawala ni Kyrie at Kevin Love dahil sa injury. Kaya't buhat ni LeBron ang lahat ng responsibilidad ng team. Dito naman, unexpected na nag-step up si Matthew Dellavedova na kilala sa kanyang hustle at depensa. Sa serye, siya ang naging defender ni Steph na kung saan maganda ang kanyang ipinakita kaya't binansagan itong the Curry Stopper. At hindi lang ang mga fans ang nagsasabi nito dahil pati ang media ay nakisali rin sa hype. Ngunit ayon sa report mula sa Warriors camp, hindi nagustuhan ni Steph ang bansag kay Delly na Curry Stopper. Sinabi pa nga ni Andrew Bogut na dahil dito ay lalong nag-init si Steph na naging maganda para sa kanilang team. Magaling umanong defender si Delly pero hindi ito matatawag na Curry Stopper. Sa unang 4 na laro sa serye ay tahimik pa si Steph para sa kanyang standard. At bago ang 5th game ay tabla ang serye na parehong may 2 panalo. Ngunit sa Game 5, less than 3 minutes ng 4th quarter sa isang play ay nagkatapat si Steph at Delly. Dito ay pinakita ni Steph na hindi siya ang makakapigil sa baby-faced assassin na pinaglaruan ni Steph gamit ang crossover sabay step back 3-pointer na nagpayanig sa buong arena. At ang play na ito ay hindi lamang naging simpleng highlights kundi naging statement para kay Steph. Sa isang play lang ay pinatahimik niya ang doubters, ang media hype at higit sa lahat ang maling akala na kaya siyang pigilan ni Dellavedova. At sa huli, ang pagsagot sa mga hamon ni LeBron James. Taong 2003 nang pumasok ang 18 years old na si LeBron James sa NBA at sa murang edad ay nag-dominate agad dito sa liga na naging mukha ng Cavaliers at sa edad lamang na 22 years old, pinangunahan niya ang Cavaliers sa isang finals appearance. Pero kahit gaano pa siya kagaling ay kulang na kulang ang kanyang suporta sa Cleveland na taon-taon ay nauwi sa pagkabigo ang kanilang playoff runs kaya unti-unting na-prostrate si James. Kaya't pagkatapos ng 7 seasons na paglalaro sa Cavs, gumawa si LeBron ng malaking desisyon. Sa summer ng 2010 ay inanunsyo nito ang kanyang pag-alis sa Cleveland para sumama kina D. Wade at Chris Bosh sa Miami Heat. At ang desisyon niyang umalis sa team ay naging malaking ingay sa basketball world na nagpasiklab ng galit ng mga Cavs fans. Sa pagkakataong ito ay tila nakalimutan ng mga taga-Cleveland kung ano ang ginawa ni LeBron para sa kanilang franchise.
I hope he never wins anything in Miami. He is dead to me. Miami, where the most fickle fans are? This is terrible. This is the worst thing that could ever happen to Cleveland since Modell taking the Browns away. Hindi rin napigilan ng Cubs owner na si Dan Gilbert ang magbigay ng pahayag kung saan tinawag niyang disloyal coward si LeBron at sinabi pang mauuna pang manalo ng singsing ang Cubs kesa kay LBJ. Sa unang pagbabalik ni LeBron sa Cleveland bilang hit player, malamig ang naging pagtanggap ng fans sa kanya. Maririnig nga ang napakalakas na booing ng mga Cubs supporters tuwing hawak si LeBron ng bola. On a night unlike any other. And you're played by Parker. LeBron with the jumper. Ngunit si LBJ ay naging kalmado lang at pinangunahan ng Miami sa isang panalo. Hindi siya nagpaapekto sa booing ng mga fans bagkus ay mas lalo pang na-motivate. Sa season na ito, isa lang ang misyon ni LeBron. Yan ay patunayan na tama ang desisyon niyang umalis sa Cavaliers. Pagsapit ng 2011 playoffs, motivated si LeBron na madaling tinalo ang lahat ng kanilang mga nakatapat. Mula sa Sixers, Celtics at Bulls ay nilaglag ng Heat sa 5 laro lamang. Pagdating ng finals ay expected ng lahat na makukuha ni LeBron ang kanyang unang championship. Ngunit sa kabila ng pagiging paborito ay hindi nila nagawang tibagin ang veteranong Mavericks na pinangungunahan ni Dirk Nowitzki na nilaglag ang Heat sa 6 na laro. Malamang dahil dito nagdiwang ang mga haters ni LeBron at ang mga broken-hearted na Cavs fans. Sa season ding ito, bumagsak ang Cavs at napunta sa lowest seed at nakuha nila ang first overall pick na pinili si Kyrie Irving. Samantalang sa mga sumunod na taon ay binuo ni LeBron ang Miami Heat Dynasty na nakakuha ng 2 kampyonato. Sa kanyang pananatili sa Miami ay nakatapat nila ang Cubs ng 14 na beses at naipanalo ang 13 dito. Naging success ang stint ni LBJ sa Miami habang nag-rebuild naman ang Cavaliers sa mga sumunod na taon at unti-unting na-realize ng Cleveland fans ang value ni LeBron para sa kanila na ang iilan ay nagmamakaawa para bumalik siya sa team. So a crazy fan has run out onto the court. The start. It's amazing with all the security. Back, please. And I didn't have much time to say much to him because the security got to him. But I patted him on the head. July 11, 2014, dumating ang araw na pinakahihintay ng Cavaliers fans dahil ito ang pagbabalik ng hari sa kanyang kaharian. Sa kabila ng tampuhan ni LBJ at ng mga taga-Cleveland, ay sinantabi nila ito para tuparin ang kanyang misyon na makakuha ng kampyonato na natupad ni LBJ noong 2016. Nang bumalik si LeBron sa Cleveland noong 2014, malinaw ang misyon niya. At yan ay bigyan ng kampyonato ang kanyang hometown ngunit may banta sa pangarap niyang ito. Yan ang biglang pagusbong ng Golden State Warriors na pinapangunahan ni Stephen Curry na bagong mukha ng Warriors. Sa 2015 NBA Finals, nagkaharap ang Cavs at ang Dubs kung saan sinubukang patigilin ni LeBron ang pag-arangkada ng Golden State na sa kanilang unang 3 laro, nagkaroon ng 2-1 lead ang Cavs. Ngunit sa kasamaang palad, nawala ang kanyang inaasahang suporta na sina Kevin Love at Kyrie Irving dahil sa injury kaya't naging pasa ni LeBron ang buong team. Sa kabila ng pagsisikap na LBJ, hindi ito umubra at nanalo ang Warriors ng 3 sunod-sunod na laro para makuha ang kanilang unang championship sa loob ng 40 years. Sa sumunod na season ay mas lalong tumindi ang kanilang rivalry. Nang muling bumisita ang Warriors sa home court ng Cavs sa kanilang regular season game, sa locker room ay nagbiro umano si Steph tungkol sa alaala ng kanilang pagkapanalo at sinabing the locker room still smells like champagne na agad kumalat sa internet. Nakaabot nga ito sa Cleveland management at para sa kanila ay napaka-disrespectful nito, ngunit wala namang naging komento si LeBron dito. Muling nagkaharap ang Warriors at ang Cavs sa 2016 NBA Finals at ito na ang pagkakataon ni LeBron para bumawi sa pagkabigo sa nakaraang taon.
Ngunit hindi basta-basta ang kanyang haharapin dahil fresh pa ang Warriors mula sa 73-9 record sa regular season na halos walang makapigil. At ang matindi pa nga dito ay nakuha ng Warriors ang 3 panalo sa kanilang unang 4 na laro sa serye. Tila imposible nang manalo ang Cavs dahil sa history ay wala pang nakakabalik sa NBA Finals mula sa 1-3 deficit. Pero sa Game 4 ay nagkaroon ng kontrobersya nang magkasagutan si Green at James dahilan para masuspindi si Green sa Game 5. Let's see if they're going to give out any technicals as well. And Ngunit para sa Warriors ay taktika lamang ito ni LeBron para magkaroon ng advantage sa kanilang tapatan. Nagkomento pa nga si Klay Thompson patungkol dito at inasar si LeBron sa pagiging sensitive na sinabing I guess his feeling just got hurt. I guess his feelings just got hurt. Nang malaman ito ni LeBron ay ito na lang ang kanyang naging reaksyon. What did you say Klay said? Klay said, I guess he just got his feelings hurt. Ito ang naging turning point ng serye dahil sa pangiinsulto ay nagpasiklab si LeBron sa Game 5 na nakapagtala ng double-double, 41 points at 16 rebounds. Muli niya itong ginawa sa Game 6 para may tablang serye sa 3-3 na muling naglista ng double-double, 41 points at 11 assists. Pagdating ng Game 7 ay naging matindi ang bakbakan. Dito niya ginawa ang greatest block in NBA history nang habulin niya sa transition si Andre Iguodala para iblangka. Kasunod naman nito ang clutch 3-pointer ni Kyrie kaya kumpleto ng Cleveland ang kauna-unahang 3-1 comeback sa kasaysayan ng NBA Finals at nakuha ang unang championship ng team. Dahil sa panalong ito, natupad ni LeBron ang pangako niya para sa Cleveland at nakabawi sa mapait na pagkabigo at pangiinsulto mula sa Warriors. Sa karera ni LeBron sa NBA, hindi lang ang Golden State ang nagpahirap sa kanya dahil nandyan din ang Boston Celtics na naging tinik kay LBJ. Noong 2008 Eastern Conference Semifinals ay nakaharap ni LBJ ang Big 3 ng Celtics na sina Pierce, Garnett at Allen. Sa unang tingin pa lang, tagilid na ang Cavs pero nagawa nilang mapaabot ang serye sa 7 laro. Ngunit sa huli ay bigo si LeBron na talunin ng Boston para makapasok sa next round. 2 taon pa ang lumipas ay muli silang nagkita sa 2010 Eastern Conference Semifinals. Sa serye ay nagkaroon pa ang Cavs ng 2-1 lead. Ngunit nakuha ng Boston ang 3 sunod-sunod na panalo para ilaglag ang Cavs sa playoffs. Ngunit nagbago ang lahat nang magsama-sama sina D-Wade, Bosh at James sa Miami Heat kung saan dito'y sapat na ang suporta ni LBJ na may sarili na ring Big 3. Sa opening game pa lang ng regular season ay agad nakaharap ni James ang Celtics na ipinatikim ng Big 3 ng Boston ng unang talo ng Heat sa season. Ngunit nang muling magharap ang Heat at Celtics sa Eastern Conference Semifinals, maganda na ang chemistry ng Big 3 ng Heat. Pinatikim ni LeBron ang hagupit ang Celtics na tinapos lamang ang serya sa 5 laro. Pagdating ng 2012, ito na ang rurok ng rivalry sa pagitan ni LeBron at Big 3 ng Celtics nang muli silang magkatapat sa Eastern Conference Finals. Dito'y naging mainit ang tapatan kung saan lumamang Miami ng 2-0 sa serye, ngunit nakuha ng Boston ang 3 sunod na panalo na naglagay kay LeBron at sa Heat sa bingit ng pagkalaglag sa playoffs. Ngunit sa crucial Game 6 ay binuhos ni LeBron ang lahat. Umiskor ito ng 45 points para itulak ang serye sa Game 7. Sa do-or-die Game 7 ay pinakita ni LeBron ang kanyang dominasyon na tinalo ang Celtics para makapasok sa NBA Finals. At ang panalong ito ay naging turning point ng legacy ni LeBron dahil matapos ang ilang taon na panggugulpi sa kanya ng Celtics, sa wakas nakuha niya rin ang tagumpay. Maaalala natin ang fadeaway buzzer-beating 3-pointer na ito na pinakawalan ni LeBron noong February 6, 2017 laban sa Wizards. Jaw-dropping Beal there, 3, fadeaway out of bounds, Hughes and Glass, and he...
Isang napakahirap na tira kaya't nagulat ang lahat, pati ang babaeng ito na kasintahan ni Bradley Beal nang pumasok ang tira kaya't umabot ang laro sa overtime na nanalo ang Cavs. Agad pinag-usapan ng tira na ginawa ni James at sinabi ni John Wall na that's a shot you may kuhanin a million. Pero hindi niya pinuri ng direkta si James na tila ayaw nitong kilalanin ang greatness ni LeBron. Sa simula ng 2017-18 season, naniniwala ang Wizards na sila ang team to beat sa East matapos umabot sa Game 7 ang kanilang laro kontra Celtics sa nakarang playoffs. Ayon kay John Wall ay iniiwasan daw sila ng Cavs kaya sinadya nitong magpalaglag sa second seed ng East. Kaya't sa kanilang unang paghaharap sa 2017-18 season ay pinakita ni LeBron ang kanyang greatness sa kabila ng 4-game losing streak dahil sa chemistry issues sa dami ng bagong players sa roster. Ngunit nagawa nitong dominahin ang laro na nakapagtala ng 57 points, 11 rebounds, 7 assists, 3 steals at 2 blocks na para bang pinersonal na LeBron ang laban at matapos ang laro may malinaw na mensahe si James. I ain't about losing. Y'all know me. You know me for a long time in this league. I ain't about losing, so. Sa 2015-16 NBA season, si LeBron ang isa sa mga itinuturing na pinakamagagaling na manlalaro sa NBA at naging harang sa Eastern Conference para sa nangangarap magkampiyon. 2016 Eastern Conference Semifinals, nagharap ang Toronto at ang Miami Heat. Naging maganda ang serye na umabot ng 7 laro, ngunit sa huli, Raptors ang nag-advance sa Eastern Finals. Gusto ngang makita noon ng mga fans ang tapatan ni LeBron at D-Wade sa Eastern Finals, ngunit sinira ito ng Raptors. At sa isang interview nang tanungin si Kyle Lowry tungkol sa nalalapit na laban kontra Cavaliers, ay nagpasaring ito at sinabing si LeBron James ang one of the best players in the league besides Steph Curry na naging disrespect para kay LeBron kaya tila naging personal ang kanyang galit sa Toronto. Sa season na ito, tinapos ni LeBron ang serye laban sa Raptors sa loob lamang ng 6 na laro. Pagdating naman ng 2017, winalis lang ng Cavaliers ang Raptors na tila hindi siniseryoso ni LBJ ang laban dahil parang naglalaro lang ito na makikita ngang ipinapaikot-ikot niya ang bola bago niya itinira at jokingly iinom ng wine habang nasa laro. Pagsapit ng 2018 ay nakala ng Raptors na ito na ang taon nila at sila pa nga ang naging number 1 seed sa East. Pero walang nagbago, ganun pa rin, pinauwi pa ring luhaan ni LeBron ang Raptors. Sa Game 3 ng serye, tumira si LeBron ng isang buzzer-beating shot na nagsara ng pag-asa para sa Toronto Raptors na muling nawalis. Make sure you do not foul anybody here on the dribble. It's going to be James. Here it is. See, it's under 3 seconds to go. Throws up the floater. Oh, good night! Pagkatapos ng serye ay naging aminado ang Raptors sa tunay na husay ng The King at natutong irespeto ang kanyang greatness. We've lost to them 3 years in a row now. That guy's pretty good. It's really good. At yan ang pinakamatitinding paghihiganti ng mga NBA greats. Anong masasabi niyo patungkol dito mga boss? I-komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating channel.